Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 181 Lahat ligtas sa akin. Hindi inaasahan ni Dino na ang sealed dragon grass ay hindi para sa kanya, na naging dahilan upang siya ay medyo nataranta. Ngunit hindi pinansin ni Jessica ang kanyang kalooban at nagpatuloy lang sa kanyang mungkahi. Tama, hindi ba ang dragon pod ay sinadya upang alagaan ang 7 dragon grass? Bakit hindi na lang ilagay ang sealed dragon grass doon para lumaki? Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng isang bagong alon ng pananibik kay Dino. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananibik habang nagtanong, "Sweetheart, sinasabi mo bang dapat kong alagaan ang sealed dragon grass? Gusto mo? Parehong nasa ilalim ng relo ko ang sealed dragon grass at ang dragon pod. Pero paano kung gusto ko lang sumilip, mahuli ang simoy ng sealed dragon grass? Pwede mo bang ibigay iyon, honey? Tingnan natin. See what? Kung maganda ba ang performance ko sa kama? Magwala ka. Sa panaginip mo." Bagamat mabilis na gumanti si Jessica, sa kaibuturan ng puso, kumislap ang munting kislap ng pag-asa. Kung talagang gumawa ng move si Dino sa kanya, kahit nasubukan niyang mag-take advantage ngayon, alam niyang hindi siya gaanong lalaban. Matapos makasama siya ng ilang oras, napagtanto niya na kasing lawak ng karagatan ang mga talento ni Dino. Si Dino ay kamangha-mangha, magaling sa lahat ng kanyang ginawa. Siya ay isang kamangha-manghang doktor, may matalas na mata para sa mga antigo, ay isang master sa jade gambling, at kahit na mahusay sa labanan. May bagay ba sa mundong ito na hindi niya magawa? Binuksan ni Jessica ang maliit na gintong padlock sa kahoy na kahon at itinaas ang takip gamit ang isang snap. Siya ay kalahating inaasahan na ang sealed dragon grass sa loob ay isang kahanga-hangang pagmasdan. Pero ano ang nakita niya? Isang nanlata, nalanta na maliit na halaman, mapatla at madilaw-dilaw, mukhang napakakaraniwan walang pinagkaiba sa mga damo sa isang damuhan. Habang nakatitig si Jessica sa sealed dragon grass, medyo nabahala siya. Ito ba talaga ang sealed dragon grass? Tanong niya kay Dino na may pag-aalinlangan sa boses niya. May nakapagpalat kaya? Iyan ang sealed dragon grass, okay. Kung gayon bakit ganito ang hitsura nito? Lagi na bang ganito, o may kakaiba ba sa sealed dragon grass? Ang sealed dragon grass ay hindi isang ordinaryong halaman. Isa ito sa 7 dragon grasses, isang divine herb na may sarili nitong espiritu. Kaya, hindi ito ang dapat na hitsura nito. Ganito ito dahil wala ka pa inalagaan mo ito. Muntik mo nang patayin. Kinuha ni Dino ang sealed dragon grass at inilagay ito sa dragon pod. Halos agad-agad, ito ay tumindi, umusbong at muling nabuhay. Ang sealed dragon grass ay buhay. Hindi makapaniwala si Jessica. Sa harap ng kanyang mga mata, ang maputlang panlabas ng sealed dragon grass ay nagsimulang magningning ng isang makulay na pula, napakaganda. Ang ganda. Napakaganda ng sealed dragon grass. Matapos ibahagi ang kanyang pagkamangha, si Jessica, na ngayon ay naguguluhan, ay bumaling kay Dino, bakit pula ang sealed dragon grass? Ito ay hindi lamang pula. Ito ay pulang-pula. Ang 7 dragon grass ay may 7 kulay, crimson, orange, yellow, green, cyan, blue, at violet. Nauna ang sealed dragon grass, ito ay crimson. Sa sandaling iyon, lumutang ang isang tipak ng pulang-pula na ambon mula sa dulo ng nabuhay na muli na sealed dragon grass. Nagmamadaling inilapit ni Dino ang ilong at huminga ng malalim. Pumasok ang pulang-pula na amoy sa kanyang mga butas ng ilong at pinakalma ang espiritu ng dragon sa loob niya, na hindi na masyadong mapakali. Isang hininga lang ang nangako sa kanya ng 3 araw pang buhay. Anong ginagawa mo? Curious na tanong ni Jessica. Smelling it. Ang bango ay hindi kapani-paniwala. Humalaklak si Dino at saka hinawakan ang sealed dragon grass hanggang sa ilong ni Jessica. Kabanata 182 isa pa. Hindi pa nakakahinga si Jessica nang may mabangong halimuyak na pumasok sa kanyang ilong. Ang bango ay hindi maipaliwanag na kasiya siya, halos makalangit. Isang mabilis na simoy lang ay naramdaman niyang lumulutang siya. Nang muli siyang tumingin, ang pulang-pula ng sealed dragon grass ay tila medyo kumupas.
Napansin ni Dino at mabilis na iniligpit ang halaman. Anong ginagawa mo? Bakit ayaw mo na akong maamoy? Ang kulay ay kumukupas. Maamoy mo ito ng sobra, at ito ay mamamatay. Maaari ka lamang magpakasawa sa halimuyak ng sealed dragon grass kada daang araw. Ito ay marupok. Ganon ba kaselan? It's magical kasi hindi madaling manatiling buhay. If it were, it'd be everywhere. Ganon ba kahirap mabuhay? Aba, ikaw na bahala. Humalaklak si Dino. Hindi ko magagawa iyon. Kailangan ka nito. Bakit? Gusto ka ng sealed dragon grass? Nakahilig ito sa iyo ngayon lang. Ibinalik niya ang halaman sa kanya, at sigurado, habang papalapit ito kay Jessica, tumabi ito sa kanya. Tingnan mo lang kung paano ito kumilos sa paligid ko. Nang bawiin niya ang sealed dragon grass, tumagilid ito ng malapit na ito sa kanya. Hindi napigilan ni Jessica na matawa. Kahit ang sealed dragon grass ay hindi ka gusto. Hindi ko masisisi. Nakakabighani ka, isang tunay na kagandahan. Normal lang sa sealed dragon grass na magustuhan ang isang magandang babae. Tumahimik ka. Kinabukasan, sa umaga. Pagkatapos matulog, pinaandar ni Dino ang kanyang palmera sa Matthews Organization. Nilaktawan ang almusal, kumuha siya ng beef noodle takeout papunta sa opisina. Habang hinihigop niya ang kanyang noodles. Iklik, iklik, iklik. Lumapit ang tunog ng matataas na takong na tumatama sa sahig, isang mabigat na ritmo. Ang may-ari ng mga takong na ito ay naglalakad sa galit. Tumangala si Dino at nakita ang isang kapansin-pansing babae na naka-business suit. Brittany. Bakit nandito na naman siya sa opisina ni Dino? Naghahanap ba siya ng gulo, minsan pa? Bago pa man siya batiin ni Dino ay umatake na si Brittany. Itinuro ng daliri ang ilong ni Dino, tumahol siya, huli ka na naman. Brittany, just to be clear, Jessica has gave me a pass from clocking in. So, the word late is not applicable to me. Hindi ka lang late, kumakain ka pa ng pansit sa opisina, napupuno ng amoy ang lugar. Iniistorbo mo ang iba. Lahat ng iba. Sino? This is my private office. Mag-isa lang ako dito. Kumain man ako ng beef noodles o gorgonzola with anchovies, it's my business. It doesn't affect anyone. Ikaw. Nakakapit ka sa mga dayami. Brittany, hindi ba dapat sa desk mo nagtatrabaho ka? Anong ginagawa mo dito? Don't tell me na fall ka na sa akin. Fall for you. Bakit hindi mo tingnan ng matagal ang sarili mo? Kung hindi naman sa nahulog ka na sa akin, bakit ka pa gumagawa ng gulo para sa akin? Kahit anong gawin ko, lagi mo akong sinusundan. Ganon naman talaga ang ugali ng babae kapag nahuhulog siya sa lalaki. So, Brittany, dapat may crush ka sa akin, at hindi mo namamalayan. Siyempre, gumagawa lang ng paraan si Dino, sinusubukan siyang asarin. Gusto mo ba ang site na ito? Mag-donate dito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mabilis at dekalidad na mga kabanata. Kabanata 183 ang pagtitiwala ni Justin. Tinadya ka ni Brittany ang kanyang paa sa galit at sumigaw, tulad mo. Walang paraan ang isang country bumpkin na tulad mo ay makakakuha ng aking pagmamahal. Kahit na ako ay bulag, kahit na ikaw ang huling tao sa mundo, hindi ako mahuhulog sa iyo. Pumunta siya rito na may balak na pahirapan si Dino, ngunit ngayon, nagkabalikan na ang mga mesa. Hindi niya nagawang aibuli ang baguhan na ito, at nabalisa pa ito. Naisip ni Brittany na ang batang taga-bayan na ito ay masyadong kumpiyansa para sa kanyang kapakanan. He implying na crush siya nito. Walang katotohanan. Since you don't fancy me, Brittany, then what brings you to my office today? Nandito ako para siguraduhing nagtatrabaho ka. Pinapanatiling mga tab sa aking trabaho. Ngumisi si Dino sa kanya, mas lalo siyang pinalala. Ano ba talagang trabaho ang sinusubaybayan mo? Sinabi mo na ilalabas mo ang Black Panther Club sa Window Street sa loob ng 3 araw at babayaran mo si Justin ng $1 bilyong sa kumpanya. 3 araw na ang nakalipas, kaya hindi ba dapat magmarcha ka pababa sa Window Street,
gawin si Justin pack up at kolektahin ang bilyong utang niya sa atin. Salamat sa paalala, Brittany. Muntik ko nang makalimutan ang lahat. Nakalimutan. Mukhang gusto mo lang matuwa sa mga pangako mo. Pero nandito ako, at hindi kita papayagan. Tara, punta tayo sa Window Street ngayon din. Oo naman, bakit hindi? Kasama si Brittany, pinaandar ni Dino ang kanyang palmera sa Window Street. Naroon pa rin ang Black Panther Club. Hindi kumibo si Justin para umalis. Pumasok sila sa dojo, at lumabas si Justin para salubungin sila. Justin, long time, no see, masayang bati ni Dino. Nagdilim ang ekspresyon ni Justin sa pagdating ni Dino. Anong ginagawa mo dito? Maliwanag na nandito ako para sabihin sa iyo na oras na para umalis, Justin. Nagkaroon kami ng deal. 3 araw, at ang Black Panther Club ay dapat na umalis sa Window Street. Tapos na ang oras, at narito ka pa rin. Kaya, ngayon kailangan kong personal na hilingin sa iyo na umalis ngunit, ang oras ko ay hindi mura, alam mo na may utang ka sa akin para sa gas at kahit isang bayad sa hitsura, bibigyan kita sabihin 500 milyon. Utang mo sa Matthews Organization ang 1 bilyon, at dahil nag-overstay ka, umabot na sa 1.25 bilyon ngayon. Nang matapos magsalita si Dino, nagpakawala ng malakas na tawa si Justin na umalangaw-ngaw ng may kumpiyansa. Sino ka sa palagay mo? Isa ka lang sa kabukiran na walang tao. Oo naman, may mga galaw ka, at natalo mo ako minsan. Pero sa tingin mo ba nakakatakot ako? I was going to come find you today anyway, pero dahil nandito ka, mas mabuti pang alagaan kita ngayon. Justin, anong nangyari sa'yo? Nataman ka sa ulo mo. Last I checked, I knocked you flat. I never said I'd fight you myself. If you're so tough, then don't run. I'm going to call someone right now, someone who can really make you squirt. After he beat the stuffing out of you. Tatawagan ko si Jessica para maibigay niya ang pera para piyansahan ka ay kailangang ibigay sa akin ng The Matthews Organization ang Window Street ng walang bayad. Dagdag pa, may utang ka pa sa akin para sa trauma ko. Kabanata 184 na isang sampal. Sa mga salitang iyon, tinawagan ni Justin si Joey. Hindi nagtagal, dumating si Joey kasama ang hindi lamang mga miyembro ng Tiger Club, kundi pati na rin ang isang binata na puno ng pambihirang aura at nagliliyab na mga kalamnan, isang tiyak na tanda ng kanyang kahusayan sa martial arts. Ang binatang ito ay kanyang pamangkin, ang nag-iisang anak na lalaki ni Woods Tiger, si Tyler Tiger. Si Tyler ay naging isang martial arts master sa murang edad, isa sa mga bihirang batang martial arts master sa USA. Nang makita si Joey, dali-dali siyang tinanong ni Justin, Joey, ito ba ang iyong nakababatang kapatid, si Woods Tiger? He's my nephew. My brother is in training. But dealing with this country boy. My nephew can handle it easily. Sa kabila ng kanyang kabataan, he's already a martial arts master, one of the few in the USA. Last year, he made it sa quarterfinal sa Young Martial Arts Masters Tournament. There's no need for all this talk, Uncle. I'm busy. I have got places to be. Ituro mo lang kung sino ang gusto mong talunin ko at bilasan natin. Humakbang si Tyler na nagpapakita ng kumpiyansa. Saktan mo siya. Tinuro ni Justin si Dino, yan ang country boy. I'm sure with your skills, one punch would be all it takes. Tumingin si Tyler kay Dino nang nakangisi at mayabang na utos, bakang bansa, halika nga dito at hayaan mo akong sampilan kita patay. Sige, sasama ako. Gusto ko talagang makita kung mapapatay mo ako sa isang sampal. Sagot ni Dino at nakangiting lumapit kay Tyler. Nandito lang ako. Huwag kang magpigil, halika na. Tanga. Ang salitang lumabas sa bibig ni Tyler, malamig at mapang-asar. Pagkatapos ay iniwagayway niya ang kanyang kamay, ang kanyang palad ay tumatama patungo sa dibdib ni Dino na kasing bilis ng kidlat. Kahit isang hampas lang ng palad, napuno nito ang lakas na 500 kilo. Kung dama po ang palad niya sa dibdib ni Dino, madudurog ang laman loob niya, at magiging putik ang puso niya.
Hindi man lang sineryoso ni Dino ang sampal. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagpapadala ng sariling sampal. Pumalakpak. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog na nakakatalam habang nagsasalpukan ang kanilang mga palad. Sa sumunod na sandali, napaatras si Tursler, na nakadapa sa kanyang likuran. Agad namang bumukol ang kanang kamay niya, tila kasing laki ng trotter ng baboy. Ah! Ah! Matapos mapabalikwas, napasigaw si Tyler sa matinding sakit na tumatama sa kanyang palad. Hindi mo ba ako papatayin ng isang sampal? Buhay pa ako, walang kahit isang gasgas. Kaya bakit ka nakaupo dyan sumisigaw? Si Dino, mga kamay sa kanyang bulsa, ay sinenyasan si Tyler gamit ang kanyang kanang kamay, tinutuya siya ng isang mainit na tawa. Sasampalin mo sana ako, di ba? Mag-guest ka, ituloy mo. Promise hindi ako iiwasan. Pumunta ako ngayon dito para tapusin ang mga bagay-bagay tungkol sa Window Street. Dapat umalis ang Black Panther Club ngayon, at Justin, may utang ka sa kumpanya namin ng 15 milyon para sa emosyonal na pinsala. Kaya naman, hindi nagpapigil si Dino. Handa na siyang paikutin pa ang mga lamesa. Gusto mo ba ang site na ito? Mag-donate dito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mabilis at dekalidad na mga kabanata. Kabanata 185 Walang Tao. Si Tyler, isang quarter-finalist ng US Young Martial Arts Masters Tournament, ay namamaga ang kanyang kamay mula sa isang pakikipagsagupaan sa isang country boy at ngayon ay kinukutya ng tahasan. Paano niya, sa kanyang reputasyon, magtiis ng ganoong insulto? Kailangan niyang panasan ang pahid na ito sa kanyang pangalan. Hindi lang niya gustong mabali ang kamay ni Dino, kundi pati ang mukha ni Dino ay itinaas niya, para malaman ng batang taga-bayan ang mga kahihinatnan ng pag-provoke sa kanya. Ikaw ang humihingi nito. Sigaw ni Tyler, naglulunsad ng suntok sa mukha ni Dino. Nahaharap sa gayong matinding pag-atake, hindi nagpatinag si Dino. Sinalubong niya ang kamao ni Tyler gamit ang sarili niyang kamao. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Humalabog. Kasunod ng isang mapurol, nanginginig na tunog, ang braso ni Tyler ay pumutol ng isang nakakatakot na bitek, na pumipihit sa isang nakakatakot na hindi natural na anggulo. Buto na tinusok sa kalamnan at balat, na nagpapakita ng mapatla at duguan. Ah! Ah! Napasigaw si Tyler sa sobrang sakit mula sa nabali niyang braso. Ayos ka lang ba? Nakangiting tanong ni Dino. Ah! Ah! Dead meat ka. How dare you break my arm? Papatayin ka ng tatay ko. Wawasakin ka niya. Nakadapa si Tyler, hindi na makabangon, pinaputok ang mahinang pagbabante kay Dino mula sa lupa. Natigilan si Woods at mabilis na tinawag ang iba, bilis. Dalhin mo si Tyler sa ospital. Galit na galit, kinuha niya si Tyler. Hindi makapaniwala si Justin sa kanyang mga mata. Ang kanyang bayani ay madaling natalo. Justin, may matatawagan pa bang kaibigan? Kung hindi, mas mabuting ilipat mo ang 15 milyon ngayon at alisin ang club mo rito. Kung hindi, maaaring hindi ko nais-nais ang mga bagay para sa iyo. Humakbang papalapit si Dino kay Justin na nanginginig habang papalapit si Dino. Ano? Anong gusto mo? Ako? Wala, tambay lang. Don't worry, I won't let you end up like him. With that, naabutan ni Dino si Justin. Iniwas niya ang kamay niya at sinampal sa mukha si Justin. Smack! Pinaikot-ikot ng sampal ni Dino si Justin. Agad na namula at namaga ang madilim na mukha ni Justin, may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Justin, lilipat ka ba, o hindi? Lahat, atake. Patayin ang bansang ito walang sinuman. Sa utos ni Justin, sinampahan ng mga miyembro ng Black Panther Club si Dino, na may hawak na mga armas. Ngunit wala pang 3 minuto, natamba na ni Dino ang lahat ng umaatake sa kanya. Ah! Sobrang sakit. Ah! Is this country guy some kind of freak? How can he be so strong? Ah! Hindi siya freak. Isa siyang demonyo. Isang demonyo. Ang mga taunang kalaban ay namimilipit sa sakit sa lupa, walang nang ahas na tumayo at hamanin muli si Dino. Habang marami pa ang nakakabangon at may natitira pang laban, lahat sila ay piniling manatili.
Hindi sila mga hanggal. Hindi ito ang oras para maglaro ng bayani. Si Dino, ang bansang walang tao, ay masyadong mabigat. Ang sinumang maglakas loob na bumangon ay haharapin lamang ang kanyang galit. Ang kaduwagan ng kanyang pinabagsak na mga tauhan ay nagpagalit kay Justin. Kabanata 186 na labanan. Hindi, salamat. Tumayo na kayong lahat. Tumayo kayo. Wala ba kayong silbi? Halos naghi-hysterical si Justin habang sumisigaw. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, wala ni isa sa mga miyembrong nakahandusay sa lupa ang nagpakita ng kaunting hilig na tumayo at humarap muli kay Dino. Tumayo ka, mga walang kwenta, bumangon ka. Si Justin ay gumawa ng isang huling pagtatangka, ngunit ito ay walang saysay. Si Dino, casual na nakalagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na nanunood na may amused na ekspresyon at nagtanong, "So, Justin, what's it gonna be? Kung ayaw mo pa ring gumalaw, baka kailanganin kitang hampasin ulit. I've made up my isip ngayon, upang ganap na malutas ang isyong ito kung patuloy kang pipigil sa pag-alis, kailangan ko lang na patuloy na saktan ka. Ako. Lilipat ako. Lilipat ako. Umpisa na yan, pero hindi lang yan. Kailangan mo ring iabot ang 15 milyon na danyos. Lumipat ang club mo, binayaran mo ako ng 15 milyon, at magkapantay tayo. Pagkatapos nito, ipinapangako kong hindi kita guguluhin. Hindi na. Saan ako kukuha ng 15 milyon? Madali lang yan. Kung paulit-ulit kitang sinaktan, sa huli ay malalaman mong nasa iyo ang 15 milyon. Sa sinabi nito, inilabas ni Dino ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Justin. Smack! Ang tunog ng sampal ay nagpalipad kay Justin sa isang pader, na gumawa ng bitik na kasing lapad ng isang daliri. Ouch! Wala kang bansa. Napaungol si Justin sa sakit. Lumapit sa kanya si Dino habang nakahiga. Ano? Anong gagawin mo? Natarante si Justin, sariwa pa sa mukha niya ang suntok ng sampal. At ang sakit ay napangiwi siya. Huwag kang matakot, Justin, tumigil ka na sa panginginig. Nandito lang ako para magtanong, lumipat ka o hindi. Kung ang sagot mo ay hindi ka pa rin aalis, hindi ka pa rin magbabayad ng 15 milyon, tapos meron lang ako. Upang magpatuloy. Ituloy mo. Ituloy mo ano? Continue with the slaps. It seems you are quite strong. I'm sure you can take a few more smacks. So, I decided to give you a few more, consider it a massage. Kapag natapos na ang masahe at ikaw bumuti ang pakiramdam, malalaman mo ang gagawin. How dare you? Bago pa matapos ni Justin ang kanyang pangungusap, muling hinaplos ng kamay ni Dino ang kanyang mukha. Smack! Ang malutong na tunog na iyon ay sinundan ni Justin, na nakadapa sa lupa, na lumilipad sa himpapawid. Gumuhit siya ng maayos na parabola at bumagsak ng malakas sa isa pang pader. Humalabog. Isa pang bitek ang nabuo sa dingding na ito, sa pagkakataong ito ay kasing lapad ng dalawang daliri. Si Dino, na nakasukbit muli ang kanyang mga kamay, ay naglakad palapit kay Justin, nakangiti ng matamis. Justin, lumipat ka o hindi? Ang ngiti ng bansang iyon ay walang sinuman ang mas nakakatakot kaysa sa anumang dyablo. Hindi maisip ni Justin kung paano ang isang bansang walang sinuman ay magkakaroon ng ganoong lakas sa labanan. Kung tatanggi pa rin siyang ilipat ang club, mas lalo siyang magdurusa. Bagamat galit na galit si Justin, alam niyang walang kabuluhan ang pagtitiis ng hindi kinakailangang sakit. Dehado siya at mas mabuting tanggapin ang mga kondisyon ni Dino sa ngayon. At hindi niya makakalimutan ang kahihiyan ngayon. This country nobody, Dino, he'd make sure to settle the score. Kukunin ni Justin ang Window Street sa isang paraan o iba pa. Kahit na ang 15 milyon na kailangan niyang bayaran, binalak niyang i-claim pabalik mula sa The Matthews Organization, at kapag ginawa niya ito, gagawin niya itong 5 beses. Kabanata 187 Masamang balita. Matapos timbangin ang mga kahihinatnan ng kanyang iba't ibang mga pagpipilian, gumawa ng desisyon si Justin. I'll move. I'll get out today. I can give you the 15 billion in compensation right away.
And I also promise na hindi ko naguguluhin ang The Matthews Organization kahit kailan. Upang maiwasan ang higit pang mga pambubugbog, gumawa si Justin ng isang tambak ng nakakahiyang mga pangako. Nang mailipat na ang pera, nakangiting pinaalalahanan ni Dino si Justin, "I won't supervise your move, but I'll give you 3 days. Kung nandito pa ang club mo pagkatapos nito, lalapit ako at bugbugin ka ulit. At saka, may utang ka sa akin ng isa pang 15 bilyon para sa nawalang sahod kung tutusin, kailangan ng maraming pagsisikap para matalo ka, at dapat ay seryoso akong nagtatrabaho, no sayang ang kalahating araw. Dino, don't worry, lalabas agad ako. I won't delay a single minute." Saad ni Justin, at umalis si Dino kasama si Brittany. Pagkaalis nila, dumiretso si Justin sa ospital. Nasa operating room si Tyler kasama si Joey na naghihintay sa hallway. "Joey, pagkatapos mong ipadala ang iyong pamangkin sa ospital, ang bansang iyon ay walang bumalik at bumugbog sa akin muli. Binugbog niya ako at ang lahat ng aking mga alagad. Nangikil siya sa akin ng 15 bilyon at iginiit na umalis ako sa Window Street sa loob ng 3 araw. Kung hindi, sinabi niyang babalik siya para bugbugin ulit ako at mangikil pa ng 15 bilyon. Justin, ang kapatid ko ay nasa close training ngayon, at hindi ko siya makontak. Ngunit pagkatapos ng bansang iyon ay walang nasugatan ang kanyang anak, hindi niya ito papakawalan ng madali. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang pag-secure ng pagiging chairman ng ang New York Marshall United kaya sa ngayon, huwag mo nang guluhin ang bansang iyon bawiin, doble, kung ano ang bansang iyon na hindi nakuha ng sinuman sa iyo. Sige. Makikinig ako sayo, Joey. Samantala, masayang itinulak ni Dino si Brittany pabalik sa The Matthews Organization sa kanyang palmera, na kumakanta sa tuktok ng kanyang mga baga sa elevator. "America, fuck yeah. Come on, again to save the motherfucking day, yeah." Nawalan ng masabi si Brittany at pinagalitan siya, "Ano bang kinakanta mo? Can you act civilized? Ako ay isang makabayan, at ipinagmamalaki ko ito. Kung hindi mo kayang hawakan ang pagiging makabayan, maaari kang mamatay." Ganti ni Dino. "Country nobody, you dare talk back to me. Why wouldn't I? Even my honey doesn't for me from talking back. Sino ka ba sa tingin mo para sabihan akong tumahimik? Country nobody, let me tell you something. You think you handled things well today. You've stirred up a big gulo, and you don't even realize what you got us into. Anong mali? May nagawa ba akong mali? Binawi ko ang lupa sa Window Street para sa atin, mali ba iyon? Nabawi ko ang 15 bilyon na kabayaran para kay Jessica, mali ba iyon? Nagbibiro ka. Tiyak na gagantimpalaan ako ni Jessica ng napakaganda. Baka isama pa niya ako sa isang candlelit dinner, tapos sine. You country nobody, she's way out of your league. Jessica taking you out for a candlelit dinner. Isasama ka sa isang sine. Bakit hindi mo nalang sabihin na inimbitahan ka ni Jessica na mag-book ng kwarto? Hindi, nasa akin yan. Tutal babae naman siya. Lalaki ako, kaya dapat ako ang gumawa ng move. Kabanata 188 dalawang hindi mapagkasundo ang tao. Nagulat si Brittany sa mapanuksong salita ni Dino. You idiot. How dare you fantasize about Jessica like that? Isusumbong kita. Kapag nalaman ni Jessica kung paano mo siya pinagpapantasyahan, siguradong tatanggalin ka niya on the spot. Aalis na ako sa The Matthews Organization ngayon at kung maglakas loob kang tumuntong muli sa The Matthews Organization, ipapaalas kita sa seguridad. Pinangarap ni Brittany na mapatalsik ang batang taga-bayan. Mula nang dumating siya mula sa bukid, kahit papaano ay nakuha ang pabor ni Jessica, naramdaman ni Brittany na ang kanyang kahalagahan sa mga mata ni Jessica ay nabawasan ng husto. Nang makita ni Dino ang seryosong kilos ni Brittany, natatawang tanong niya, "Isusumbong mo ulit ako kay Jessica?" "Oo naman." Desididong sagot ni Brittany, pagkatapos ay tumingin kay Dino na may mapang-asar na ekspresyon, sa pag-aakalang nahuli siya nito sa isang bitag. "Natatakot ka di ba? Natatakot kang isumbong kita kay Jessica? Natatakot?
Wala man lang sa dictionary ko ang salitang takot. Yeah, sure you are. Kapag sinabi ko kay Jessica ang sinabi mo, pinagpapantasyahan mo siya, itatapon kanya kaagad. Paalisan kanya at iiwan ka agad sa The Matthews Organization. You country nobody, you belong back in the mga bukirin, kaya maaari kang bumalik at tumambay kasama ang mga baka. Hindi ko alam kung paano ka nabubuhay sa New York nang hindi nahihiya. Si Brittany, bagamat ipinanganak mismo sa kanayunan, ay nagsikap na makapasok sa isang kolehiyo ng Ivy League. Bagamat hindi pa siya nakakabili ng bahay sa New York, marami na siyang nakilalang matataas na lipunan. Ang panig ni Jessica at nadama na siya ay naging isa sa mga piling tao ng New York. At bilang isang dapat na sosyalista ng tulad ng isang malaking lungsod tulad ng New York, si Brittany ay halos hindi magkaroon ng higit pang paghamak sa isang tulad ni Dino, na nagmula sa kanayunan. Pumasok ang dalawa sa opisina ng CEO. Tumingin si Jessica sa kanila, nagtataka, at nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Bago pa makapagsalita si Dino, sumigaw si Brittany, Jessica, this country nobody's been having lewd fantasies about you. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ang bansang ito ay walang nagsabi na aanyayahan mo siya sa isang candlelight dinner, dalhin siya sa isang sine, at kahit na magmakaawa ka sa kanya na pumunta sa isang hotel kasama mo. Maniniwala ka ba? Makinig sa kung paano siya nagsasalita. Para siyang baliw ngayon, nagbubuga ng kalokohan. Malinaw na hindi magkasundo sina Brittany at Dino, kaya alam ni Jessica na tanggapin ang mga akusasyon ni Brittany sa isang butil ng asin. Tsaka totoo man lahat ng sinabi ni Brittany at walang exaggeration, hindi naman taut-utol si Jessica. Gayunpaman, lumingon pa rin siya kay Dino at nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Brittany? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Dino, walang pakialam ang kanyang mukha habang sumagot ng, kung sa tingin mo, oo. Tingnan mo ang ugali mo, Dino. Kinuha ni Jessica ang isang folder mula sa desk at mapaglarong tinapik ito kay Dino. Mahal kong Jessica, wala man lang akong ugali sa harap mo. Isang pangungusap lang ang nasabi ko at tinamaan mo na ako. Kung maglalakas loob ako, malamang nabugbugin mo ako hanggang mamatay. Be serious. Pumunta kayong dalawa sa opisina ko dahil lang sa trifle na ito. Kabanata 189 na isang suntok na nakakamatay. Namangha si Brittany sa tila pagwawalang bahala ni Jessica sa mga sinabi ni Dino. Akala niya ay sobrang mahal ni Jessica ang batang taga-bayan na ito. Nadama ni Brittany na hindi madaling pabayaan ni Jessica si Dino. Hindi siya papayagang makaget over ng ganun kasmunas. Kaya, nagpa siya si Brittany na laruin ang kanyang trump card. Jessica, this country nobody has caused a huge disaster. You have no idea what trouble he made. Kung hindi mo siya sinibak kaagad at linawin ang relasyon niya sa The Matthews Organization, baka masira tayo. Tumugon si Jessica na bahagyang natuwa sa pagmamalabas, according to you, the Matthews Organization has been ruined many times over because of Dino, but are we still doing pretty well? Just tell me what happened. Upang makamit ang kanyang layunin, hindi kaagad inihayag ni Brittany ang kanyang balita. Sa halip, itinulak niya si Jessica. Jessica, naalala mo ba itong bansang ito na walang usapan? Napakarami nito na hindi ko man lang masubaybayan, alin? Alin kaya ito? Siyempre, ito ang tungkol kay Justin. Hindi ba't nangako siya na paalisin si Justin sa Window Street sa loob ng 3 araw at babayaran niya ang The Matthews Organization ng $1 bilyong? So, you're trying to say na ang 3 araw ay tapos na at si Justin ay hindi pa gumagalaw at hindi niya tayo binayaran ng $1 bilyon? Hindi yun. Pumayag si Justin na lumipat, at siya ang nagbayad. Binigyan niya tayo ng $15 bilyon. Nagulat si Jessica sa sinabi ni Brittany. Mabilis niyang nilingon si Dino, totoo ba ang sinasabi ni Brittany? Inilabas ni Dino ang kanyang telepono, ilang beses na tinapik ang screen, at pagkatapos ay nag-beep ang telepono ni Jessica, kakapasok lang sa kanyang account ng isang paglipat ng $15 bilyong. Kahit may pera sa account, hindi pa rin makapaniwala si Jessica, you really got $15 billion from Justin. Tumango si Dino, yep.
Holy hell! You country boy, do you have any idea how much trouble you've caused me? Mabilis na sumigaw si Brittany. Jessica, wala kang ideya. Itong batang taga-bayan ay pumunta sa Black Panther Club ngayon, binugbog muli si Justin, at pinaalis pa ang mga miyembro ng club niya. So what? Justin and his club members are not exactly model citizens. Jessica, hindi mo namamalayan, bukod sa nataman niya si Justin at ang mga miyembro niya, may nataman siya na hindi dapat. Tyler ang pangalan niya. Hindi lang Tyler ang nataman niya, nasugatan siya ng husto. Nabali ang braso ni Tyler. Buto. Ang pag-i-imagine lang ng eksenang iyon ay nakakatakot sa akin. Tyler. Hinanap ni Jessica ang kanyang memorya ngunit wala siyang maalala tungkol sa pangalang iyon. Kaya, tinanong niya si Brittany, sino si Tyler? Anak ni Woods, kaysa isa niyang anak. At sino si Woods? Si Woods ay isang martial arts master, isa sa 72 masters, sa US Martial Arts Masters ranking. Ginagalit ng batang taga-bansang ito si Woods, at tiyak na hindi na siya makakaligtas ngayon. Jessica, baka mahuli ka sa crossfire, at maging ang The Matthews Organization ay maaaring maapektuhan ng 72 Masters. Bawat isa ay isang nangungunang eksperto sa martial arts, at maaari silang pumatay ang tao na may isang suntok lang ay ang bawat isa sa kanila ay isang nakakatakot na demonyo. Kabanata 170 kakayanin ito ni Dino. Nang marinig ang sinabi ni Brittany, tumawa si Jessica. Yung 72 martial arts masters. It's no big deal. Don't worry. Dino can handle it. Ang saloobin at sagot ni Jessica ay nagparamdam kay Brittany na parang hindi alam ni Jessica ang bigat ng sitwasyon. Seryosong babala ni Brittany sa kanya, Jessica, hindi madaling pantirya ang lalaking pinagalitan ni Dino na si Woods. Ang mga master na tulad niya ay walang pakialam sa pagpatay. Narinig ko na bawat isa sa kanila ay nakapatay ng marami. Ni ikaw, Jessica, o si Da may mga dating pakikitungo ang Matthews sa mga ganoong tao. Ngunit ngayon, dahil sa bansang ito, maaaring magkaroon ng alitan ang braso ng anak ni Woods ang galit, baka itaboy kanya o kahit ang The Matthews Organization ang pinakamasamang sitwasyon ay kaya kanyang patayin, kahit na alisin ang lahat sa The Matthews Organization. Brittany, relax. Isa lang siyang martial arts master. Hindi niya kayang talunin si Dino, walang pakialam na sagot ni Jessica. Nilingan niya si Dino at sinabing, mabuti ang ginawa mo ngayon, nagdala ng $15 bilyong para sa kumpanya. Sa makatuwid, napagpasyahan kong isama ka sa isang candlelit dinner at pagkatapos ay isang pelikula. So, panimula ni Dino sa isang nakakalokong ngiti, pagkatapos ay masungit na nagtanong, ano ang tungkol sa hotel? Hotel, my ass. Magsalita ka pa ng ganyan, at hahayaan kong tahiin ni Brittany ang bibig mo ng sinulid at karayom. Isang naguguluhang Brittany ang sumigaw kaagad, Jessica, sandali lang, kukuha ako ng karayom at sinulid. No need, you get out. Dino, stay. Gusto ko siyang makausap. Jessica, this country nobody is not trustworthy. If you leave him alone in the office, I'm afraid na baka asarin ka niya. Tama na, lumabas ka na. Oh. Nag-aatubili, ngunit hindi nagawang sumuwi sa utos ni Jessica. Umalis si Brittany sa opisina ni Jessica nang may mabigat na loob. Isara mo ang pinto sa likod mo. Paalala ni Jessica sa kanya nang makarating si Brittany sa pintuan. Oh! Isinara ni Brittany ang pinto, at ngayon ay naiwang mag-isa sina Jessica at Dino sa opisina. Nang walang pangatlong tao, hindi na kinailangan ni Dino na magpanggap na katulong niya. Umupo siya sa isang rolling chair, sumipas sa sahig, at mabilis na dinala ang sarili sa gilid ni Jessica. Pumalakpak. Ang kanyang upuan ay nakipagtagpo ng malapit sa executive chair ni Jessica, na natamba ang kanyang upuan. Pwede bang behave ka? Sinaway ni Jessica si Dino at binigyan siya ng mahinang sampal. Ang saya naman. Ang saya, my ass. Darling, ano ang gusto mong pag-usapan tungkol sa pananatili sa akin dito? Tanong ni Dino. Ang tinutukoy ng Woods Brittany na iyon. Kaya mo ba siyang hawakan? Talagang makukuha ko siya. Kahit kaya mo siyang kunin,
I don't think you should always resort to violence. It's one thing kung manakit ka ng iba, pero magiging problematic kung masasaktan ka. Darling, nag-aalala ka ba sa akin? Stop calling me that. I've already told you so many times. And who's worry about you? It wouldn't be my concern kahit mamatay ka dyan. Mga babae. The epitome of hypocrisy. You're obviously worried about me yet act like you don't care. You obviously enjoy me calling you darling, but you insist I can't.